maselan po ang kwento kong ito. Sa matalik kong kaibigan lang ito na ikwento. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Dave. Hindi ko po talaga sana balak na ikwento pa ito. Kaya lang, nainganyo po kasi ako sa mga nagpapadala ng kwento sa inyo. Matagal na rin namang nangyari ang karanasan kong ito. May mga 2 dekada na rin siguro ang nakakaraan. Pero alam kong siguradong magagalit ang asawa ko kapag kanya itong nalaman, dahil sa napakasilosa po nito. Kaya sana ay huwag nyo na lang pong banggitin ang tunay kong pangalan. Simple lang po ang buhay ko noon sa aming probinsya. At mayroon po ako noong kasintahan na tawagin na lang po nating si Ruby. Nung simula po ay maayos naman ang aming relasyon. 19 anyos ako noon, habang siya naman ay 18 at kasalukuyan nag-aaral na sa kolehiyo. Samantalang ako ay high school pa lang. Mabait at maganda po si Ruby. Nasa kanya na yung mga hinahanap kong katangian sa isang babae. Yun nga lang po ay medyo angat sila sa pamumuhay noong mga panahong iyon kumpara sa amin. 2 lamang silang magkapatid, samantalang kami ay 9. At pangalawa ako sa aming magkakapatid. Idagdag pa na yung aming ama ay mahilig pang uminom at may bisyo din itong sabong. Pagdating naman sa sigarilyo, kapag umiinom ay dun lang siya nagsisindi. Ang problema ay madalas din itong umiinom, kaya ang siste ay madalas din siyang naninigarilyo. Masipag na nga mag-anak ay mahilig pa sa bisyo. Kaya medyo hirap kami noong mga panahon na iyon. Hikahos, ika nga. Kaya isa iyon sa naka-apekto sa aming relasyon ni Ruby. Medyo practical kasi ang mga magulang nito. Tsaka hindi talaga maganda ang imahe ni tatay sa aming lugar. Dahil nga sa mabisyo ito, at ang resulta ay ang kanyang pagiging irresponsable. Kung kaya pati kami ay damay. Hindi maganda ang tingin ng mga tao sa aming pamilya. Kaya nga ang relasyon namin ni Ruby, pagkaman maayos noon, ito naman ay patago lamang. Dahil tutol ang kanyang mga magulang, na nung huli nga ng kanilang malaman ang tungkol sa amin, ay nagsimula ng iwasan ako nito. Pero hindi ko naman na iyon ipinagtaka pa, dahil alam kong pagsasabihan ito ng kanyang mga magulang at pagbabawalan na. At sigurado akong pipigilan na nila itong ipagpatuloy pa ang pakikipagrelasyon sa akin. Tinanggap ko na lang ng maluwag sa aking loob ang nangyari. Sinabi ko na lang sa aking sarili na marahil ay hindi talaga kami ang para sa isa't isa. Masakit iyon. Napakasakit. Na hanggang ngayon nga, pag akin pa rin naiisip iyon, ay parang kinukurot ang puso ko. Kahit na matagal ng panahon nangyari iyon. Para kasing pangmimeno sa tao ang ginawa nila sa akin. Pagyurak iyon sa pagkatao ko, na tila ba napakababa talaga ng kanilang tingin sa akin. Napakababa ng tingin nila sa pamilya namin. Pero bagaman mahirap pa ang aming buhay noong mga pagkakataon na iyon, ay hindi naman po ito naging hadlang para sa akin na ipagpatuloy ko ang aking pag-aaral.
Naisip ko kasing iyon na lamang ang tanging paraan upang makaahon kami sa kahirapan. At kung sakaling hindi man kahit paano, ay magkaroon man lang ako ng dignidad para sa aking sarili, na kahit paano ay maipagmamalaki ako ng aking mag-anak sa ibang tao, na naisip kong kahit paano ay maibabangon ko ang aming reputasyon at mababago ang pagtingin ng mga tao sa amin. Kung kaya ginagawa ko noon ang lahat. Kung saan mayroong patrabaho ay naroon din ako. Pero sinisiguro kong hindi maapektuhan ang aking pag-aaral. Iyon kasi ang prioridad ko talaga. Nagsikap ako at talaga namang nagtiis. At dahil sa iyon na ang uri ng buhay na kinamulatan ko, kaya naman nasanay na rin ako. Nang makatapos ako ng high school, ay saktong 20 anyos na ako. At unti-unti ko nang nakakalimutan noon si Ruby. Ito ang unang babaeng minahal ko. Madalas pa ngang sabihin dati, first love. Isang araw ay dumating sa amin ang kapatid ng nanay ko na isang foreman sa construction. Naikwento ni nanay yung tungkol sa masidikong pagnanais na makapagtapos na aking pag-aaral. At dahil sa matandang binata ito, ay kanya akong inalok na sumama sa kanya. At ipapasok daw niya ako ng trabaho na kanya pa akong susuportahan sa aking pag-aaral. Dahil hindi daw sila nauubusan ng project, isiniguro naman niya sa akin na may pagpapatuloy ko ang aking pag-aaral. Kung kaya naman pumayag ako, at makaraan nga ang ilang araw, ay sumama na ako sa tiyuhin ko at umalis na kami. Mula sa aming probinsya ay sumakay pa kami ng barko. Tawid dagat kasi yung lalawigan na aming pupuntahan. Naroon daw kasi yung sunod nilang project. Nang dumating kami doon sa aming pagtatrabahuan, ay hindi naman ako gaano nanibago. Dahil parang halos katulad lang rin yun sa aming probinsya. Nagpahinga lang kaming sandali at pagkatapos ay nagsaing na ako para sa aming hapunan. Padilim na rin kasi noong mga oras na iyon. Kinaumagahan ay nag-umpisa na kaming magtrabaho. Pero ang una muna naming ginawa ay yung aming tutuluyan. Ginawa namin yung aming barracks. Buong araw ay yung barracks namin ang aming ginawa. Kinabukasan ay nakita kong nag-layout na sila. At ang una ko talagang naging trabaho ay yung pagbubungkal ng septic tank. Sanay naman ako sa hirap, pero nanibago pa rin ako sa ganong uri ng trabaho. Kaya nagkanda paltos-paltos ang daliri ko sa paghawak ng bareta. Tuwing bago mag-alas 11 ay nauuna na akong umuwi doon sa aming barracks upang magsaing. 5 kami na magkakasama. Wala namang masabi sa akin ang tiyuhin ko dahil sa may kusa naman ako. Ng mga sumunod pa na araw ay mayroong gwardya na dumadayo doon sa amin tuwing hapon. Noong una ay nakikipagkwentuhan lamang ito. Mabait naman siya. Nung huli ay madalas na itong nagyayaya na mag-inom kapag pumupunta doon tuwing gabi. Ang pagpapakilala niya sa amin, siya ay binata. Kaya naisip ko pa nga na kaya pala walang hapas ito kung gumastos. Pero nakikita ko rin namang nag-aambag yung tiyuhin ko at iba pa naming mga kasama.
Ako naman ay nakukontento na lang sa pakikinig sa kanilang mga pag-uusap. Dahil sa wala naman akong hilig na uminom. Minsan, dumating ito uli na mayroon na siyang dalang pulutan. Pero hilaw pa ito. Isang malaking plastic ng bag iyon. At nakita ko pa ngang umaagos ang dugo mula sa lalagyan nito. Isang hugot ang tawag doon. Mga laman loob ito ng baboy. Ang sabi niya sa amin ay may kakilala umano siyang matadero. Kung kaya, ibinenta lamang sa kanya iyon ng mura. Nang tanungin siya nila Uncle kung ano na ang gagawin sa kanyang dala, ay sinabi niyang ibopis daw yung baga at puso noon, habang yung atay naman daw ay ihawin, at yung mga isaw naman ay kanya daw kikilawin. Na ikinagulat ko pa nga, dahil sa probinsya namin ay parang wala pa akong nakitang ginawa ang ganon. Duda ako kung maluluto yung mga bituka na iyon sa pamamagitan lamang ng suka, dahil sa alam kong makunat ito. Ang mga sandaling iyon, akala mo ay mayroong okasyon. Sa dami namin na nagpe-prepara, abalang-abala kami lahat, pero masaya sila dahil sa mag-iinuman na naman at mayroon pa silang masarap na pulutan. Ang nakakagulat pa ay yung paraan ng kanyang pag-ihaw. Matapos niya kasing gawin yung pagkikilaw sa mga isaw, ay kanyang sinabi na siya na raw ang mag-iihaw ng atay. Inilagay naman niya iyon sa ibabaw ng iyawan, pero hindi niya iyon hiniwa ng manipis. Inihaw lamang niya iyon ng buo na hindi na hiniwa-hiwa. Kung kaya makapal iyon, at naisip kong hindi maluluto ang nasa loob. At hindi nga ako nagkamali. Luto na ang labas, pero ang loob ay pulang-pula sa dugo, na nakikita ko pa ngang tumutulo ito pagkaminsan. At nang kanya iyong ilagay sa plato, ay agad na namula ang pinagpapatungan ng atay dahil sa dugo. Ako po ay laki sa hirap, tulad na ng nabanggit ko sa unahan. Kung kaya, hindi po ako maarte at hindi rin po ako madidirihin. Pero nung puntong iyon, ay talagang hindi ko kayang tingnan siya habang hinihiwa iyon para kumuha ng kanyang kakainin. Ngunit dahil na rin siguro sa aking kuryosidad, ay hindi ko ring maiwasan na hindi tumingin. At ang kanya iyong isubo ay talagang hindi ko na nakayanan pa. Umalis na lang ako para naman hindi siya mabastusan sa akin. Naisip ko kasi na baka masamain niya yung magiging reaksyon ko. Nang makalayo ako doon ay talaga namang panayandura ko at naduduwal. Halos masuka ako. Nakita ko pa kasi kung paanong naipon yung dugo sa kanyang mga labi bago iyon tumulo. At di niya iyon alintana at para bang sarap na sarap siya. Inumpisa na nilang tumagay habang kanila pang niluluto yung bopis. Pinulutan nila yung inihaw kuno na atay at yung kinilaw na isaw. Nung bumalik ako ay hindi na ako nakiharap pa sa kanila. Sa halip, pumasok na ako sa aming barracks at naglaro na lamang ako ng baraha. Naririnig kong nagkakasayahan sila at kumakain na rin sila nung atay at isaw na nagkakantsawan pa. At dahil sa mga pamacho, kaya ayun, nakikain din sila. Kahit pa nga hindi sila sanay sa ganung pagkakaluto ng pagkain. Maya-maya
ay narinig kong bigla ang pangalan ko na tinatawag ako ng gwardiya na iyon. Kanya akong pinapalabas at niyayayang makipag-inuman at aking daw tikman yung atay at isaw. Nagdahilan ako dahil sa ayoko talaga pagkat hindi ko kaya. Pero mapilit ito. Na pati yung chewing ko nung huli ay kanya na rin akong kinukumbinsi. Kaya labag man sa kalooban ko ay lumabas ako para sila ay mapagbigyan. Pag-upo ko ay agad nila akong tinagayan. Sabay abot ng gwardya ng kapiraso ng atay. Nakitang-kita ko na mayroong dugo. Paulit-ulit pa iyong iniabot ng gwardya upang kunin ko na. Kaya akin ang inabot ang atay na iyon. Pero nag-atubili pa rin akong isubo agad ito. Kanila akong kinantsawan at sinusugan na akin ang isubo. Wala na akong nagawa pa. Isinubo ko yung atay sabay inom ng alak. Pero hindi ko talaga iyon kinaya. Malingasaw na kaagad sa loob ng aking bibig yung lansa ng dugo. Kaya napatayo akong bigla at naduduwal kong nilisan yung umpukan. Nang makalayo ako ay hindi ko na talaga napigilan pa at nagsuka ako. Halos bumaliktad ang aking sikmura dahil doon. Nagluha ang aking mga mata at ako ay napabuntong hininga. Pagbalik ko doon ay humingi ako ng paumanin sa kanila. Pero napansin kong sobrang sama ng pagkakatitig sa akin ng gwardya. Naisip kong baka hindi niya nagustuhan yung aking naging reaksyon at kanya iyong minasama. Muli akong humingi ng paumanin. Napansin kong tumungo itong sandali. Kaya yun naman yung pagkakataon na sinamantala ko para umiwas na ng tingin sa kanya. Pero simula noon ay madalas kong nasusulyapan itong tinititigan ako ng masama. Halos maghahating gabi na nang matapos ang inuman. Ako ay nanatili lang na naroon. Pero di na ako sumubok pang tumagay at mamulutan. Ramdam ko na rin ang lamig ng simoy ng hangin noong mga oras na iyon. Naisip kong wala akong laban sa kanila dahil meron silang pampainit sa katawan. Na kahit nga nakikita kong nagtatabaan na ang mga lamok sa kanilang mga braso, ay hindi nila iyon alintana. Nang magsimula na silang magligpit, ay tumulong na rin ako upang mapadali. Dahil sa inaantok na rin talaga ako noong mga oras na iyon. Ang bigla niya akong hinawakan sa ulo at hinimas iyon. Sinabi niyang ayos lang daw at kanya akong naiintindihan. Pero napansin kong nakakaloko ang ginawang pagngiti nito. Nagpaalam na siya at sinabing mauuna na raw. Na nakita kong tumalikod na rin ito. Nang matapos na naming maimis ang lahat, ay pumasok na rin ako sa barracks. Pero bago ko pa maiakbang ang aking paa sa loob, ay nakaramdam na ako ng matinding sakit ng aking ulo. Naagad ko pa nga iyong nahawakan dahil sa para itong mabibiyak. At bigla na nag-init ang aking katawan. Napakainit ng aking pakiramdam na nakakapaso iyon. At gininaw na akong bigla. Napansin naman pala ako ng aking tiyuhin ng pahiga na ito. At nakita kong agad siyang tumayo at kanya akong inalalayan. Sabay tanong sa akin kung ano raw ang nangyari. Sinabi ko sa kanyang hindi ko rin alam. Bigla na lang sumakit
ang aking ulo at gininaw. Sabi ko, tinulungan nga ako ng tiyuhin ko para makapasok sa barracks at nang upang makahiga. Sobrang sakit ng ulo ko at giniginaw ako. Hindi ko naman naisip na dahil iyon sa aking kinain, pagkat mabilis ko namang nailuwa iyon dahil sa hindi ko kinaya. Pagkat di po talaga ako kumakain ng dugo. Dibotong Katoliko ang mga magulang ko. Pero kahit minsan ay hindi po ako kumain ng tinuguan dahil sa hindi ko talaga nagustuhan at nakahiligan. Nagtaka din noon ang tiyuhin ko sa kung ano ang nangyayari sa akin. Pare-pareho kaming walang maisip na dahilan dahil biglaan lang talaga iyon. Kahit nga yung ibang mga kasama namin, kahit mga nakainom, ay kanila rin akong inasikaso at nagpakita ng pag-aalala. Kanila pa nga akong pinaglalawayan dahil sa akala daw nila ay balis. Dahil nag-umpisa na rin makaramdam ako ng matinding pananakit ng aking tiyan. Pero ako mismo ay hindi naniniwala sa balis o usog. At tulad nga ng inaasahan ko, ay hindi naman umepekto ang kanilang mga ginawang paglaway sa akin. Dahil nagpatuloy ang sakit ng ulo at sikmura ko. Nakita kong lumabas noon ang tiyuhin ko. Mga ilang minuto ang lumipas, ay may kasama na ito pagbalik. Namumukhaan ko ang matandang kasama nito. Siya ay isa ding trabador sa aming pinagtatrabahuan, ngunit kabilang sa ibang grupo. Nakakaramdam pa nga ako ng awa sa tuwing makikita ko ito kapag nagtatrabaho kami, dahil naisip ko na hindi na dapat ito nagtatrabaho pa sa edad niyang iyon. Kung sa bagay ay hindi naman nabago yung mga ganong tagpo dito sa atin sa Pilipinas. Para mabuhay at may maisuporta sa pamilya ay kailangan mo talagang magtrabaho kahit na may edad ka na. Lalo pa nga at wala naman tayong matibay na sistema pagdating sa tinatawag na retirement. At sa pagpapatuloy po ng aking kwento, paglapit sa akin ng matanda, ay hinawakan niya ang aking kamay. At agad niyang sinabi na may gumawa daw noon sa akin. May dinukot itong maliit na bote na mayroong lamang langis. At nanghingi siya ng isang malinis na papel. May isinulat siya doon at binasa ng langis. At siya niyang ipinahid sa mga parte ng katawan ko kung saan ako nakakaramdam ng sakit. Napapansin naming dumidikit yung papel sa aking balat na para bang pinipigilan niyon. At paulit-ulit niyang ginagawa iyon hanggat kumakapit pa yung papel sa aking balat sa tuwing kanya iyong ipapahid. Inuna niya noon ang sa bahaging ulo ko. Makailang beses niyang ipinahid-pahid yung papel hanggang sa hindi na iyon dumidikit pa. At nakaramdam ako ng kaginhawaan na wala yung matinding sakit na nararamdaman ko sa aking ulo. At hindi na rin ako masyadong giniginaw. Isinunod naman niya yung sa gawing sikmura ko. At ganun din yung naging proseso. At nawala din yung sakit doon nang hindi na dumidikit yung papel. Pero nakikita kong gumagalaw yung kanyang mga labi sa tuwing kanya iyong ipinapahid. Parang mayroon siyang sinasabi pero mahina lang. Tanging siya lang ang nakakarinig at nakakaunawa noon.
Nagpasalamat ako sa kanya. Ganon din yung chewing ko. Naabutan niya ito ng bayad pero hindi naman ito tinanggap ng matanda. Bago ito umalis, ay nakita kong nag-usap pa silang sandali ng chewing ko sa may pintuan ng barracks. Hindi ko alam kung ano ang kanilang pinag-usapan. Pero halatang importante iyon. Pagkat napansin kong seryoso sila pareho. Pag-alis ng matanda ay nahiga na rin ang chewing ko. At muli pa niya akong kinamusta tungkol sa aking nararamdaman. Sinabi ko namang maayos na ako at nagpasalamat din ako sa kanya. Kinaumagahan, pagkatapos kong maligo, ay gumaan na lalo ang aking pakiramdam. At matapos makapag-agahan, ay nagtrabaho na muli kami. Kinapunan noon ay nagtaka ang chewing ko, maging yung iba pa naming mga kasama, kung bakit hindi pumunta yung kaibigan nilang gwardya. Hanggang sa lumipas na ang halos isang linggo, ay hindi pa rin ito nagpapakita. Isang araw, habang nakabreak kami ng umaga at nagtutumpukan doon sa tindahan, ay may naabutan kaming mayroon silang pinag-uusapan. Tungkol di umano iyon sa isang lalaki na pinagtataga malapit lang doon sa aming pinagtatrabahuan. Pinagtulungan daw ito ng kanyang mga kainuman. Nung huli, ay narinig naming sinabi ng isang lalaki na gwardya daw iyon. Dagdag pa nito, ay iyon daw ang gwardya pa nga na pumupunta paghapon doon sa aming barracks, na kanya pang itinuro ang chewing ko at sinabi niyang kilala daw iyon ni Uncle. Sumagot naman ang chewing ko at sinabing tama lang daw na mangyari iyon sa gwardya dahil sa masamang gawain ito. Na nagtaka naman yung mga nakarinig noon kung kaya kanilang tinanong si Uncle tungkol sa kanyang ipinahayag. Sinabi ng chewing ko sa kanila yung ginawa noon sa akin at kanya pang ibinita si Mang Kulas para naman sa ginawa nito, na hindi daw niya alam kung ano ang maaaring mangyari sa akin kung hindi daw ako naagapan at nagamot ni Mang Kulas. Lumipas pa ang maraming araw at nang matapos ang bakasyon at magpapasukan na, ay nagpaalam ako sa chewing ko at sinabing aking ipagpapatuloy ang pag-aaral. Sumang-ayon naman ito at pinayagan ako dahil sa iyo naman talaga ang pangako niya sa akin kung kaya nga ako sumama sa kanya. Tamang-tama din naman dahil sa aabutin pa ng taon ang project namin doon. Kaya nagtanong-tanong ako kung saan ang pinakamalapit na paaralan doon. At nang malaman ko, ay nag-inquire na kagad ako. Di naman mahirap dahil sa dala-dala ko naman ang lahat ng aking kailangan. At matapos ang mahabang proseso, ay nakapag-enroll din ako. Nadaan din sa tiyaga. Na kapag hindi ko alam, ay naglalakas loob na lang ako na magtanong. Hanggang sa nasanay na rin ako at naging palagay ang loob sa aking bagong paaralan. Civil Engineering ang kursong kinuha ko. At doon pa rin ako umuwi sa barracks. Na kapag may pagkakataon, ay nagtatrabaho pa rin naman ako. Okay lang naman dahil sa malakas ang chewing ko sa amo niyang engineer. Nung huli nga ay nakilala ko na rin ito dahil sa madalas niyang nakakausap ang chewing ko sa tuwing pumupunta ito sa site. Mabait ang amo ng uncle ko. Nagawa pa nga nitong magkalkal sa mga luma niyang gamit at ibinigay sa akin.
pati na nga mga luma niyang libro. Kanya din akong binibigyan ng tips. Mabilis na lumipas ang panahon. Umuwi ako sa amin kapag may pagkakataon. Minsan ay kasama ko si Uncle na umuwi. Minsan naman ay ako lang. Isang beses nang umuwi ako, ay nabalitaan kong ikinasal na raw si Ruby. Hindi daw nito natapos ang kanyang pag-aaral. Di ko alam pero bakit parang nasaktan pa rin ako. Ngunit hindi na kasing sakit tulad ng dati. Sinabi ko na lang sa aking sarili na may kanya-kanya na kaming buhay. At tuluyan ko na nga siyang kinalimutan. Mabilis na lumipas ang mga taon hanggang sa sumapit na yung aking pinaka-aasam-asam na pagtatapos. Masayang masaya ang tuwing ko, lalo na ang aking mga magulang at kapatid, na lalo pang nalubos ang kanilang kasiyahan. Ang maging isang ganap akong engineer makalipas lamang ang ilang buwan nang maipasa ko ang aking board exam at isa na akong lisensyado. Nagpaalam ako kay Uncle na gusto kong umuwi upang ipagdiwang yung aking tagumpay kasama ang aking mag-anak. Pumayag ito at sinabing syempre daw ay sasama siya. Lalo naman akong natuwa dahil sa totoo lang ay hindi naman magiging posible ang lahat ng nangyari sa akin kung hindi rin dahil sa pagmamalasakit at tulong ni Uncle. Nang dumating kami sa bahay ay bumili pa nga ito ng kataying baboy upang siya naming ihanda. At parang ayaw ko nang matapos pa ang kasiyahan kong iyon. Dahil sinabi sa akin ng mga kapatid at nanay ko na nagbago na rin daw ang aming ama. Hindi na raw ito umiinom at nagsasabong. At naging responsable na raw na kanya nang tinitindigan ang pagiging tunay na ama sa mga kapatid ko. Kaya nagawa na makapag-aral ng 7 ko pang kapatid na amin na lang pagtutulong-tulungan. Ang kuya ko nga ay hindi pa rin nag-aasawa noong mga panahon na iyon. Dahil sa desidido din itong makatulong sa aming mga kapatid. Sabi pa nga niya, di bali na raw na hindi siya makapagtapos basta't makapag-aral lang daw kami. At yung amin daw tagumpay ay kanya ring tagumpay. Habang abala sila sa pagkatay ng baboy, ay niyaya naman ako ni nanay at isa pa naming kapatid na magpunta sa bayan upang mamili ng aming mga kakailanganin sa simpleng okasyon na iyon. Nang biglang makita ko si Ruby nang hindi inaasahan at nakakaawa ang ayos nito. Karga-karga niya ang isa niyang anak habang may inaakay pa na isa. At sa tingin ko ay nagdadalang tao pa ito. Naisip kong hindi rin mahilig ang kanyang napangasawa. Naisip ko rin na dahil siguro sa maganda kasi si Ruby. Pero noong mga oras na iyon ay parang hindi na mababakas pa ang kagandahan nito. Napansin kong nahiya siya na sa aking palagay ay gusto nitong umiwas. Pero hindi na niya iyon magagawa pa dahil wala naman siyang ibang madaraanan maliban na lang na siya ay bumalik. Nang ilang dipa na lang ang layo namin, sa galgal na boses ay kanya akong binati at kinamusta. Napansin kong may pait sa kanya mga labi. Sinabi ko kay nanay na mauna na siya at kanya na lamang akong hintayin doon sa may kanto. Sinagot ko si Ruby at sinabing maayos naman ang aking kalagayan. Sabi niya, nakatapos na pala raw ako sa aking pag-aaral at isa ng ganap na inhinyero. Tumango ako at sinabing sa awa ng Diyos.
Sabay sinabi niyang samantalang siya raw ay hirap na hirap sa kanyang buhay. Nakadampot umano siya ng bato na pampukpok sa kanyang ulo. Nakakaranas pa nga raw ito ng pananakit, lalo na pag hindi niya mapagbigyan sa gusto. Nakaramdam ako ng awa para kay Ruby, pero alam kong wala naman akong magagawa sa kanyang sitwasyon. Namagitan ang katahimikan sa aming dalawa. At nang kapawala na kaming maisip na sasabihin pa, ay nagpaalam na ito. At bago ito tumalikod, ay nakita kong may luha sa kanyang mga mata. Medyo lalaktawan ko na po, Sir PB, yung ibang naging kaganapan pa sa buhay ko. Medyo magpa-fast forward na po muna ako. Nagkaroon po ako ng nobya. Ilang taon din kaming naging mag-steady bago nagdesisyon na magpakasal. Tapos din po siya sa kanyang pag-aaral at isang supervisor sa isang kilalang kumpanya na may branch sa probinsya. Na mag-iisang taon na kaming nagsasama ng asawa kong si Jenny, ay nadistino ito sa ibang lalawigan. Noong mga panahon iyon ay mayroon din akong project at ako lang mag-isa ang umuwi sa aming bahay. Nag-uusap lang kami madalas noon sa cellphone. Nang mahigit isang linggo na siya doon, ay hindi ko na mapigilan pa ang aking pananabik sa kanya. Kung kaya, nagdesisyon ako na puntahan na siya. At yun din naman ang gusto niya mangyari. Dahil sa hindi pa raw siya pwedeng makauwi sa amin, hindi pa niya maiwan ang bago nilang branch. Dahil sa hindi pa kaya ng mga empleyado doon. Kaya excited ako ng mga oras na iyon na inihanda ang aking gamit. Pero walang-wala sa isip ko na iyon na pala ang pagkakataon na makakaranas ako ng isang nakakakilabot na pangyayari sa aking buhay na hindi ko po talaga makakalimutan. Kinaumagahan nang mayanda ko ng aking mga gamit, ay umalis na rin agad ako. Tinext ko pa si Jenny at sinabing paalis na ako ng bahay. At nang bumabiyahe na ako na nakasakay na sa bus, ay mas pinili ko na lang ang maitlip na muna dahil sa halos wala akong tulog noong nagdaang gabi. Ang bigla ko na lang naramdamang huminto ang aking sinasakyan. Maya-maya pa ay may naramdaman akong may umupo sa aking tabi. Kung kaya napamulat ako. Pagtingin ko ay nakita ko ang isang babae. Kaya umayos ako sa pagkakaupo para makaupo din siya ng maayos. Bumalik ako sa pagtulog. Di ko alam kung gaano katagal na akong nakaitlip uli. Naramdaman ko kasing huminto ang bus. Narinig ko ang konduktor na nagsabing bumaba na raw yung mga magbabanyo at kakain. Stopover na pala. Kaya tumayo ako at naisipan kong bumaba. Dahil bukod sa naiihi na ako, ay nagugutom na rin. Kaya nag-excuse ako sa kanya at bumaba na. Pagkatapos makakain ay nakita kong isa-isa na rin nagsisiakyatan yung mga pasahero ng bus na aking sinasakyan, maliban sa mga naninigarilyo pa. Kaya umakyat na rin ako at doon na lamang sa bus magpapababa ng aking kinain. Pagpasok ko sa bus ay agad akong nakapatingin sa aking upuan at nagpang-abot ang aming mga mata ng babae. Nagtama ang aming paningin. Pero nakita kong binawi niya rin ang kanyang tingin sa akin at sinuklay ng kamay ang kanyang buhok at napakagatlabi siya. Lumapit ako. Muli akong humingi sa kanya ng paumanin dahil sa may istorbo ko na naman siya sa aking pagdaan.
Nagbigay daan naman siya sa akin. At ang nakaupo na ako ay di ko maiwasang hindi mapatingin sa kanya, sapagkat parang balisa ito. At ilang oras na ang aming naging biyahe pero hindi siya bumaba upang kumain. Ilang saglit pa ay umandar na uli ang bus. Mahaba ang naging biyahe namin at hindi ko kabisado yung mga bayan na aming nadadaanan. Panay ang silip ko sa bintana nang bigla ko siyang narinig na nagsalita at kanya akong tinanong kung saan raw ang aking punta. Kaya sinabi ko ang bayan. Sabi niya ay malayo pa raw iyon at inisa-isa pa niya sa akin yung mga bayan na aming daraanan. Tinanong ko rin siya kung saan ang punta. Sinabi niya hindi daw niya alam, kung kaya nagtaka ako. Pero nahiya naman akong tanongin siya tungkol doon. Baka kasi sabihin niya ay masyado akong nanghihimasok. Nagpatuloy kami sa pagkukwentuhan na iba na lang yung aming pinag-usapan tungkol sa mga bayan na binanggit niya sa akin. Malawak pala ang kanyang kaalaman tungkol sa mga bagay na iyon. Hanggang sa narating na uli namin ang isa pang stopover. Kaya niyaya ko siya na kumain. Ngunit sinabi niyang busog pa raw siya at walang gana. Dahil sa sinabi niyang iyon ay nalata ko na marahil ay wala lang siyang pera. Sinabi ko sa kanyang ako na ang bahala at ililibre ko siya. Nagatubili pa rin ito dahil sa nahihiya siya. Kaya sinabi kong wala siyang dapat na alalahanin at napapayag ko naman siya nung uli. Magkasabay kaming kumain at hinayaan ko siyang umorder ng gusto niya. Alam kong gutom na siya dahil sa layo ng aming biniyahe. At hindi nga ako nagkamali. Magana itong kumain, bagaman nahihiya, ay hindi na rin niya siguro napigilan pa. At dun ko napansin na maganda pala ito. Marivic ang pakilala niya sa akin. Sinabi ko sa kanya habang kumakain kami na sumama na lang hanggang doon sa pupuntahan ko kung wala pa siyang siguradong pupuntahan. Tinanong niya ako kung hindi ba raw nakakahiya. Sinabi ko sa kanya na wala naman siyang dapat na ipag-alala. At nang makatapos na kami sa pagkain ay umakyat na kami kaagad sa bus. Nang magsimula na uling umandar ang aming sinasakyan ay pinatay na naman ng driver yung mga ilaw at iniwang nakabukas lamang yung mga dim light. Kaya isinandal ko ang aking likod sa upuan at ipinikit ang aking mga mata dahil parang ang sarap na matulog. Ilang sandali lang ay naramdaman kong may yumapos sa akin at naramdaman ko rin ang kanyang ulo na inihilig sa aking balikat. Inulat ko ang isa kong mata at sinilip siya. Hindi ko makita ang kanyang mukha kasi parang halos gusto na niyang isiksik ang kanyang mukha sa kilikili ko nung huli. Kaya iniakbay ko naman ang isa kong kamay sa kanya at aking idinikit ang pisngi sa kanyang ulo. Nang bigla itong tumingin sa akin, kung kaya nagpatitigan kami at napansin kong dahan-dahan na niyang inilalapit ang kanyang mga labi habang patuloy na nakatitig sa akin. At naramdaman ko ang malalambot niyang mga labi para may kuryenteng dumaloy na bigla sa aking katawan. At gumanti na rin ako ng halik. Nakapasandal ako sa may bintana at halos kanya na akong daganan. Daan-daan ko na rin iginala ang aking kamay. Nadala na ako sa tukso at hindi na namin alintana pa yung mga tao sa ibang upuan.
Nang huminto ang bus sa isang bayan, ay nagpasya na kaming bumaba. At mabilis na naghanap ng kwarto na aming matutuluyan. Ang totoo po ni minsan ay hindi pa ako nakapasok sa ganon. Pero nung mga oras na yun kasi, ay tuluyan ang nakubabawan ng isip ko ng pagnanasa. Nang makakuha kami ng kwarto, pagpasok, ay hindi na namin napigilan pa ang aming mga sarili. Naglapat na kaagad ang aming mga labi at napahiga sa kama. Nararamdaman ko ang tila niya, pero sa isip ko ay bagya naman akong nagtaka. Pagkat parang napakahaba naman yata noon at tila mas malapad pa kaysa karaniwan. At may naramdaman din akong matulis na bagay na tumusok sa aking likod at gumuhit. Ngunit nagpatuloy pa rin ako. Dala na rin ng init ng katawan na aking nararamdaman. Nang unti-unti ko nang tinatanggal ang botones ng suot niyang blouse, ay bigla niya namang kinabig ang kamay ko at nagmamadaling tumayo na para bang nasusuka siya at naduduwal. At siya ay nakayuko. Agad itong pumasok sa banyo at isinara iyon. Nagtanong ako kung okay lang ba siya, pero hindi ito sumagot. Sa halip ay naririnig kong nagsusuka ito. At mayroon din akong naririnig na ibang boses. Malaking tinig iyon na nakakakilabot. Nang ilapit ko ang aking pandinig sa dingding ng pinto, ay narinig kong tila mayroong humahangos doon, na pagkaminsan ay parang napakabilis ng paghinga na humihingal. At nagsisimula na rin siyang magwala. Narinig kong nagkakalampagan na sa loob ng banyo. Dahil doon ay hindi ko na talaga kinaya pa. Kaya nagpasya na akong lumabas ng kwarto. Paglabas ko ng gusali ay nagtanong-tanong na lang ako kung ano ang aking sasakyan papunta doon sa asawa ko. Nang makasakay na ako ay matinding pagsisisi ang aking naramdaman. Tila na himasmasan ako. At simula po noon ay hindi ko na inulit pa iyon. At parang nagkaroon na rin ako ng phobia na pumasok sa mga ganong uri ng kwarto. Balik kwento po ito ng lola ko sa akin noong mga bata pa kami. Lagi din po kasi kami nilang kinukwentuhan noon bago matulog. Nangyari daw po ito noong mga bata pa sila. Kaya mahabang panahon na rin po ang nakakaraan. May isa daw po silang kababata noon na ang pangalan ay Berting. Si Berting daw po ay may pagkapilyong bata. Lagi nga po itong kinagagalitan ng kanyang mga magulang at maging ng kanilang kababaryo dahil sa maloko ito. Mahilig daw itong mambunot ng mga pananim ng ibang tao. Kung minsan naman ay pinapakialaman kahit ang mga itlog ng kanilang mga alagang manok sa pugat. Nabansagan din po itong ginaang dahil sa nahuli itong nagnakaw ng isdang ginaang. Yung tinatawag po na ginaang sa amin ay parang tinapa ang katumpa sa Tagalog dahil sa pinausukan din ito. Kung kaya kilala si Berting sa tawag na iyon. Minsan ay nagulantang ang ilang kabayan doon sa kanilang lugar.
Nang magtatakip silim na, ay kanilang marinig ang malakas na pagsigaw ni Ginaang. Kaya napalabas nang wala sa oras ang ilan sa kanilang mga bahay. Nang makalabas na sila sa kanya-kanyang mga bahay, ay doon pa lamang nila narinig ng malinaw kung ano ang isinisigaw ni Berting. Narinig nila na sinasabi nitong hinahabol siya ng aswang. Kaya nagmamadali silang pumasok na muli sa kanilang mga bahay. Ang iba ay kumuha ng itak, habang ang iba naman ay kumuha ng mga bagakay. Kawayan po ito na pinatulis ang dulo. Mabilis nilang sinalubong si Berting upang tulungan. Ngunit nang makalapit na sila dito, ay natatawa nitong sinabi na ayan na raw ang aswang sa kanyang likuran. Na nang kanilang makita kung ano ang tinutukoy nitong aswang, ay isa palang tuta na inihila niya. Sa galit ng mga tao ay pinagmumura nila si Berting habang tumatakbo itong papalayo sa kanila. Makalipas ang ilang araw, ay may dalawang bata namang umiiyak na dumating sa kanilang bahay. Magkapatid ito na inutusan ng kanilang ama na bumili ng sardinas at miswa sa isa pang bahay. Nasa bukid kasi ang mga ito nakatira, at may kalayuan sa kanila yung bahay na may mga paninda. At medyo nag-aagaw na ang liwanag at dilim nung pauwi na sila. Matapos marinig ng mag-asawa ang pagsigaw at iyak ng kanilang dalawang anak, ay mabilis silang lumabas upang salubungin ang mga ito. Nang makaharap nila ang dalawang bata, ay agad na nagsumbong ang mga ito sa kanila na hinabol umano sila ng aswang, na kanila umanong rinig na rinig ang nakakakilabot na huni nito, na dahil sa kanilang takot ay napatakbo silang mabilis at kanila umanong naiwaglit yung pinamiling sardinas at miswa sa daan. Kaya pumasok ang kanilang ama na si Ramon sa kanilang bahay at kinuha ang kanyang itak. Nagdala din sila ng ilawan kahit pa nga medyo maliwanag ang buwan nung mga oras na iyon. At kasama ang asawa ay kanilang binalikan ang dinaanan ng kanilang mga anak. Nang malapit na sila sa sinasabing lugar ng kanilang dalawang anak, kung saan nila naiwaglit ang sardinas at miswa na kanilang binili, ay natanaw nilang tila may tao doon. Na nang makalapit pa sila at tapatan ng ilaw, ay nakita nilang nakaupo iyon at nilalantakan ang sardinas. Na nang mapansin sila nito, ay mabilis na tumakbo at wala na silang nagawa pang mag-asawa kundi ang mapasigaw na lang sa galit at mapamura. At binantaan ng lalaki na wag magpapakita sa kanya, pagkat namukhaan niya kung sino iyon. At iyon ay walang iba kundi si Berting, na nagpanggap lang pala na aswang upang takutin ang kanilang mga anak. Nakinain pa nito ang dalawang lata ng sardinas na naiwan sa daan dahil sa nagtalsikan, matapos na sumabit ang plastik na pinaglagyan nito at mabutas. Makalipas ang halos 1 linggo, ay isang lasinggero naman na taga roon din sa kanila ang nagtamo naman ng maraming sugat. Matapos na madapa
at masubsob sa daan dahil sa pagkataranta at sobrang takot. Nang baluin daw ito ng engkanto. Ang balo po na sinasabi sa amin ay yung pagpapakita o pagpaparamdam ng mga elemento tulad ng mga laman lupa at engkanto. At yung tao na madalas paglaruan o pagparamdaman ng mga ito ay tinatawag sa aming paraluon. At iyon na nga po ang nangyari. Nagtamo ng maraming sugat ang isang lasinggero na nagngangalang Kadyo. Mahilig po kasi talaga itong dumayo ng inuman. Nang tambangan daw siya at takutin ng engkanto habang naglalakad daw siya pauwi sa kanila. Bigla na lamang daw humapay ang sanga ng isang puno sa kanyang daraanan. Kaya sa takot, ay bigla siyang napatakbo ng mabilis. Ngunit sa kasawiang palad ay nadapa siya at napasubsob sa lupa na puno ng mga matatalas na batong nakabaon. Ngunit isa sa mga nakikinig sa kanya habang siya ay nagkukwento ng kanyang karanasan ay nagsabi na hindi naman daw engkanto ang may gawa noon sa kanya, kundi si Berting. Na ikinuwento pa nga daw sa kanila kung gaano kabilis na nakbo si Kadyo matapos akalaing tinambangan siya ng engkanto. Nang marinig ni Kadyo ang sinabing iyon ng kanyang karap, ay halos umusok ang ilong nito sa galit at nagbitiw ng salita na wag lang niyang matsyempuan si Berting dahil sa makakatikim umano ito sa kanya nang hindi pa nito natitikman sa buong buhay niya. Isang gabi, habang pauwi si Kadyo mula sa kanyang pakikipag-inuman, ay nagulat na lamang siya nang makarinig ng isang malakas na pagsigaw na humihingi ng tulong. Nang lingunin niya kung saan nanggagaling ang pagsigaw, ay nasurpresa siya nang kanyang makita si Berting na tumatakbong papalapit sa kanya. Mabilis na kumilos si Kadyo at hinugot ang kanyang itak. Tumagpas ito ng isang sanga at iyon ang gagawing panghampas para kay Berting. Dahil sa wala naman siyang balak na patayin ito. Nang makakuha ng sanga, ay mabilis na iniamba iyon ni Kadyo kay Berting. At akmang hatawi na nang makita niyang may mga dugo ito at sugatan. Muling inulit ni Berting ang paghingi ng saklolo na nung una pa nga ay ayaw pang maniwala sana ni Kadyo. Dahil nga sa alam niyang maloko ito. Pero nang makita na niya ang itsura nito na may mga dugo, ay nag-iba na bigla ang kanyang pakiramdam para sa binata. Naawa ito. Di nagtagal ay nakarinig sila ng kumakaluskos mula sa makapal na halamanan. Naging alerto si Kadyo at tila nawala ang kanyang kalasingan. Maya-maya ay nakita nilang umaahon mula doon si Ramon at kasama nito ang kanyang asawa na nanunulo pala sa di kalayuan dahil sa mayroong batis doon. Napatakbo din daw silang mag-asawa nang makarinig ng malalakas na sigaw na nanghihingi ng tulong. Nagtaka ang mag-asawa sa kung ano ang nangyari kay Berting. Nang makita rin nila ito na gano'n ang kanyang ayos. Nang tanungin nila ito, ay halos hindi ito makapagpaliwanag at nangangatal. Mabilis itong sumenyas na pinapasunod sila sa kanya. Nakita
kanilang bumilis ang takbo nito. At napansin nilang nagmamadali talaga. Makaraan ang ilang minutong pagsunod kay Berting, ay narating na rin nila ang bahay nito, na nakarinig sila ng isang malakas na tunog ng parang humahangos, at ang pagtunog ng lupa na may lumundag sa bintana ng kabilang panig ng bahay. Mabilis na kumilos sila Ramon at pinuntahan ang pinanggalingan ng ingay. Nagimbal sila nang makakita ng isang taong papalayo mula sa bahay, na nangingintab ang katawan nito at nagtatayuan ang mga buhok na parang alambre sa tigas, na bago ito tuluyang nanakbo ay napalingon pa sa kanila nang mapansin sila nito. At napatakip ang asawa ni Ramon ng kanyang mukha nang makita ang itsura ng nilalang. Nakakatakot iyon at napakabalasik. Nang paakyat na sila para sumunod kay Berting, pakbang pa lang sila sa ikalawang baitang ng hagdan, ay narinig na nila ang malakas na pagtangis ng binata. Nang tuluyan na silang makaakyat, ay tumambad sa kanila ang duguang katawan ng mga magulang ni Berting. Noon na nila nalaman kung ano ang dahilan kung bakit ito humihingi ng tulong sa kanila. Malinaw na para sa kanila noong mga oras na iyon na nasa panganib pala ang mga mahal nito sa buhay. Naawa sila sa sinapit ng mga magulang ng binata, pero naawa din sila kay Berting dahil sa ulilang lubos na ito ngayon. Lumapit ang asawa ni Ramon kay Berting at pinakalma ito. Ayon sa kanila, iyon ang ikalawang pagkakataon pa lamang na may nangyaring ganon, na may nilapa ang aswang sa kanilang lugar, at halos isang dekada umano ang pagitan. Kadalasan ang aswang sa kanilang lugar ay umaatake, na binibigyan ng sakit ang nais nilang biktimahin. Ngunit ang pagkakataon na iyon ay sa ibang paraan ay sinagawa ng mga aswang ang kanilang masamang nasa sa mag-anak ni Berting. Simula na mangyari iyon, ay halos hindi na nila makausap ang binata, hanggang sa mailibing ang kanyang mga magulang. Sabi pa ng lola namin, noong mga panahon daw na iyon ay grabe daw talaga ang mga nangyayari at kaganapan, na kung ngayon ikukwento ay mahirap daw talagang paniwalaan at sasabihing kwento-kwento lang. At matapos nga pong mailibing ang mga magulang ni Berting, ay madalas na itong nakikitang pag-alagala na lang kung saan-saan, na napapansin nilang nagsasalitang mag-isa. Nasabi pa nga ng mga tao noon sa kanyang lugar ay tuluyan na raw na baliw si Ginaang. Mga ilang buwan din ang lumipas na ganon ang naging kalagayan ni Berting, na pag-alagala lang at marungis. Nakasanayan na nila na nakikita siyang ganon, hanggang sa isang araw ay bigla na lamang itong nawala. At simula noon ay hindi na nila ito nakita pa sa kanilang lugar, na pinaniniwalaan ng marami noon na marahil ay namatay na rin ito. Nang iba naman ay sinasabing marahil ay kinuha na rin ng mga aswang. Ang iba naman ay baka nahulog daw sa bangin at doon na nabulok ang katawan nito. Hanggang sa isang araw ay bigla itong lumitaw doon sa baryo nila lola. Makalipas ang halos 3 taon, nang una nila itong makita
ay mahaba ang buhok at mahaba rin ang kanyang balbas. Ngunit nakakausap na nila ito ng matino. Na nang kanilang sabihan ito nagugupitan at kanilang aahitan, ay pumayag naman daw ito. At nang kanila itong samahan sa dating bahay, ay napayuko lamang na naisip nilang marahil ay naalala niya ang mga nangyari. Ngunit hindi na nila ito nakitang umiyak pa. At nakitaan nila ito ng sigla na inayos nito ang kanilang dating bahay. Kapag kanila itong binibisita, ay nakikita nilang may mga pananim na rin ito at may mga alagang manok na rin na kanyang pinangunguha sa gubat. Isang gabi, sabi ng lola ko, ay nakaramdam daw sila ng tila mayroon dumapo sa kanilang bubungan. Noong mga panahon daw na iyon, ay ilan na sa kanilang mga taga-baryo ang namatay, na sinasabi ng doktor na dahilan ay dahil umano sa typhoid fever. Pero ang duda ng marami ay aswang ang may gawa noon. Kaya nang maramdaman nilang mayroong nasa kanilang bubungan, ay naging alerto na raw ang tatay ni Lola. Inihanda na nito ang kanyang bagong hasang itak at kinuha na rin yung bagakay. At nang mapansin nilang tila gumagapang ito ng dahan-dahan doon sa itaas, ay wala nang sabi-sabing tinusok ng kanilang ama ng bagakay ang kanilang bubungan, na narinig nilang mabilis iyong umalis at tumalon. Ngunit dingding naman nila ang pinag-initan nito. Nang lalabasin na iyon ng kanyang tatay, ay bigla na lamang silang nakarinig ng nakakakilabot na paghiyaw ng nasaktan. Nang ilawan iyon ng kanyang ama, ay nakita pa niya ang likod ng aswang na nagmamadaling tumakas. At nagulat ito nang makita si Berting na naroon. Sinabi ni Berting na kanya umanong napuruan iyon. Napadaan lang daw siya mula sa gubat nang mapansin niya na mayroong nasa bubungan nila. Dagdag pa ni Berting sa tatay ni Lola, ay punta niya raw umagang-umaga pa sa kanilang bahay ang aswang para hindi na raw ito makapagpagaling pa. Na nang ipagtapat ni Berting kung sino ang aswang na iyon, ay nagulat pa sila Lola dahil sa maninay niya iyon sa kanyang binyag. Nang kasing kahulugan ng maninay sa Tagalog ay ninang. Kinabukasan ay maaga pang umalis ang kanyang tatay sa kanilang bahay at pinuntan ang bahay ng kanyang ninang. Pagdating niya doon sa bahay nito, nang kanya itong hanapin at kamustahin, ay panay ang pagdadahilan ng anak na dalaga nito na kasing edad lang rin ni Lola. Ngunit nagpumilit ang tatay ni Lola at nang kanya itong batiin, pagkatalikod pa lamang niya, hindi pa siya nakakalabas ng bakuran ng mga ito, ay narinig na niyang umiyak ang kinakapatid ni Lola dahil sa namatay na ang ina nito. Dahil sa pangyayaring iyon ay nalaman nila Lola na may kakayahan na pala si Berting. Lumipas ang mga araw hanggang sa napalapit ang loob ni Lola kay Berting at niligawan naman siya nito. Kalaunan ay naging nobyo niya si Berting. At makalipas lamang ang isang taon ay nagpaalam na sila sa mga magulang ni Lola na manika na si Berting sa kanila. At yung kwento pala ni Lola ay karanasan ng lolo namin mismo. Nasabi ng lola namin ay siya na lang ang nagkwento pagkat hindi daw ikinukwento iyon ng lolo namin kahit kanino. Marami umanong alam na kwento ang aming lolo mula sa iba't ibang karanasan
Pero yung sarili niya mismong kwento at karanasan, kahit minsan, ay hindi daw nito ikinuwento sa iba. Nasabi ng lola namin, yung panahon pala na nawala si Berting, ay sa kagubatan pala ito na malagi at nakatuklas ng kaalaman at mga kakayahan sa tulong ng mga nangangalaga ng kagubatan. Ayon sa lola namin, naging tanyag na manggagamot ang aming lolong si Berting doon sa kanilang lugar. Nang ibang angkan pa nga ng mga aswang doon ay napilitan ng lumayas at mga ibang bayan dahil sa inuunti-unti sila ni Lolo.